Praise God! Happy Thursday po sa ating lahat. Ako pong muli si Judea Baban from the Sanctuary Church Community Fellowship International and welcome pong muli dito sa ating daily morning tilak. So as we start po sa umagang ito, manalangin po muna tayo. Lord God, maraming salamat pong muli sa opportunity na ipinagkaloob mo sa amin para po muling pagbulay-bulayan itong mga salita niyo. Nawa po, i-bless niyo po yung pagbubulay-bulayan naming verse ngayon sa prayer focus po namin ngayong um, araw na ito. Kayo po yung patuloy na manguna. And Lord God, mangusap po kayo sa mga nanonood at nakikinig ng Morning Tilak na ito. And i-open nyo po yung puso at isipan nila nang sa gayon ay makapangusap po kayo sa kanila and maging sensitive po sa nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. Kaya Lord God, maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. So ang ating focus verse po para sa araw na ito ay magmumula po sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Sinasabi po dito, "Since you have accepted Christ Jesus as Lord, live in union with Him, keep your roots deep in Him, build your lives on Him, and become stronger in your faith as you were taught, and be filled with thanksgiving." So, this devotion po ay pinamagatan kong keep your roots deep in Him. And our prayer focus po for today is pray that God will always teach us to unite in Christ, creating a fruitful Christian life. So, ito pong verse po natin today says po that Paul now reminding the believers or tayo pong mga Kristiyano to walk in Christ just as they received Him. So, ano po bang ibig sabihin nito? Siyempre po, we are saved by grace through faith. So, it must mean that we should walk daily as Christians by grace through faith. So, siyempre po, we need to develop a daily walk of dependency sa ating Panginoong Diyos. And katulad nga po ng theme natin for this week na rooted in Christ. Sabi nga po na it is important po talaga na rooted tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil 'di ba po, a person whose roots si Lord Jesus Christ are firmly secured. Ang ibig sabihin po na sabi nga po na yung roots, it provides stability to withstand the storm of life. Nagpro-provide din po ito ng nourishment para sa buhay ng isang puno and make leaves, fruit, and flowers possible. Kaya sa atin po, tandaan natin na kapag continuously sumusunod tayo sa ating Panginoon and hinahayaan natin that our life roots go down before Jesus, makikita natin na magiging secure and stable tayo na nakakapit sa ating Panginoon. At hindi tayo basta-basta madadali ano man yung mga bagyo na dumating sa buhay natin. Kumbaga kay Lord lang tayo dedepende anumang aspeto ng buhay natin. And yun yung sinasabi sa prayer focus po natin today, na makipag-unite tayo sa ating Panginoon. Kasi tandaan po natin na kapag hindi matatag yung kinakapitan natin, or kapag hindi tama yung kinalagyan natin, or when we do not keep our roots deep in Him and build our lives on Him, mabilis rin tayong manghihina. Mabilis rin tayong malalanta or matatangay kapag dumating na yung bagyo ng buhay natin. Kumbaga, mabilis tayo madidistract ng mga bagay na pwede makapagpalayo sa atin mula kay Lord. Kaya, dito po sinasabi sa atin na being rooted in Christ is such a great picture, is such a great opportunity para sa bawat isa sa atin. Kaya dito po, Paul paints a picture of stability in lives that we are built on Christ. Kasi po sa buhay, hindi maiiwasan na it brings all kinds of circumstances. But in Christ, kung talagang si Jesus yung foundation natin, kung talagang rooted tayo sa Kanya, we are able to have a stable calm and peace through life difficulties. And makikita natin na magiging fruitful din yung Christian life natin. Na hindi natin hahayaan na tayo lang yung rooted sa ating Panginoong Diyos. Kaya, kung babalikan po natin yung verse po natin today,
Sabi nga po sa God's Word version, sa Colossians 2:7, sink your roots in Him and build on Him. Be strengthened by the faith that you were taught and overflow with thanksgiving. And this verse po tells us four things po na we must do as Christians. And syempre po, we can easily be applied itong mga points na ito sa pamumuhay natin. Unang-una po, ang sinabi po dyan sa verse natin, sink your roots on Him or in Him. Ibig sabihin po, we are told to sink or to keep our roots in Jesus. Kasi po, from the very first moment na lumapit tayo at tanggapin natin si Jesus, we should hold on tightly and plant our roots in Him so that mag-grow tayo katulad ng ninanais ng Lord para sa atin. We should be like the seeds na itinanim sa good ground and produce grain. And bilang Kristiyano po, let's ask ourselves po, na totoo bang rooted tayo sa ating Panginoong Diyos? Totoo bang rooted tayo kay Lord Jesus Christ? Kaya, tandaan po natin, sabi nga po na if you produce grain, you are truly planted on the good ground. And to produce grain means to produce result for God's kingdom. Ibig sabihin po, we are inviting people to church, evangelizing, growing our ministry. Yan po ay ilan lamang sa mga ways of producing results. And pangalawa po, build on Him. Siyempre po, if we build on the rock, which is ang ating Panginoon, the Bible calls us wise. Kasi remember po, na kung ang foundation natin ay si Jesus Christ, we can overcome anything that comes our way. If we are building on Christ, we are able to stand firm on the right foundation. Anumang circumstansya yung dumaan sa buhay natin, we should stay strong knowing that Jesus is with us. Kaya whenever we are going through yung storm ng buhay natin, we should immerse ourselves with Jesus. And it is po sa pamamagitan ng pag-i-spend natin ng time with Him. And pangatlo po, be strengthened by the faith that you are taught. Sabi nga po sa Bible, 'di ba? Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13. We have to be firm in faith, be courageous, and be strong. Kasi po, our faith is a very powerful thing. Na, 'di ba po, sabi nga po na even a tiny amount, kahit nakasing liit pa ng buto ng mustasa, it can move mountain. We are a strong Christian. We are a strong disciple ng ating Panginoong Diyos when we have faith that is unshakable, that is unmovable, and without any doubt. And lastly po, number 4, overflow with thanksgiving. So sobrang dami pong instances sa Bible that tells us to be thankful. We should be thankful for and in everything we do. And sa lahat po ng circumstances, we should be thankful. Even yung mga bad times ng buhay natin. And makikita po natin na mas magiging fruitful yung buhay natin na hindi natin mapipigilan na maibahagi sa iba, maipagmalaki talaga natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. And to conclude po, again, sabi nga po sa prayer focus po natin today, pray that God will always teach us to unite in Christ, creating a fruitful Christian life. Kaya, tandaan po natin na when we build our lives sa ating Panginoon, by letting our roots grow down deep into Him, we are able to weather any storm, walk through any circumstances in our lives with the unshakable knowledge that He will never leave us or forsake us, and that He is able to bring us through to our good and His glory. And mangyayari lang po ito kung makikipag-unite tayo sa ating Panginoong Diyos. And makikita natin na kapag nakipag-unite tayo sa ating Panginoong Diyos, magki-create din ito sa atin ng fruitful
sa ating Christian life. Kaya, manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po sa mensaheng ipinagkaloob niyo po sa amin ngayong umaga na to keep our roots down sa inyo, Lord God. Kaya, nawa po, nangusap po talaga kayo sa bawat isa sa amin na maging rooted kami sa pagmamahal mo, maging rooted talaga kami sa inyo. Dahil kapag rooted po kami sa inyo, ano man yung mga circumstances na dumating sa buhay namin, ano man po yung bagyo na dumaan sa buhay namin, ay hindi kami basta-basta bibigay. Kaya, Lord God, nawa po, maging talagang rooted talaga kami sa presensya mo, maging rooted kami sa pagmamahal mo, maging rooted kami sa inyo. Kaya, salamat po sa mensahe niyo po sa amin ngayong umagang ito. And we pray also din, Lord God, kay Sister Grace Caro mula sa pangangate ng buong katawan na nagkukos po para hindi siya makatulog. We pray, Lord God, sa anuman po yung dinaranas niya, Lord God, na pangangate. We pray na pagagalingin niyo po siya dahil sabi niya nga po sa inyong salita na by your stripes we are healed. Kaya we declare yung healing, Lord God, in Jesus' name kay Sister Grace Caro na saan man pong parte ng katawan niya ang may karamdaman, kayo na po yung patuloy na humipo sa kanya and maging great testimony din po niya ito and maging dahilan po ito para makakilala din po yung iba na nasa paligid niya sa inyo. Kaya Lord God, ipinapanalangin din po namin yung mga kapatid po naming OFW na Lord God, kita nyo po yung suffering nila, kita nyo po yung mga luhang iniiyak nila, kita nyo po yung paghihirap nila, Lord God, sa ibang bansa. Kaya we pray na strengthen nyo pa po sila, na Lord God, sa'yo lang po sila kumuha ng lakas, kayo po yung maging source of strength nila, kayo po yung maging source of hope nila. Dahil sabi nga po na hindi naman po nauubos ang pag-asa kapag kayo ang kasama. Kaya Lord God, kayo talaga yung mangusap sa mga kapatid naming OFW na saan man po sila ngayon, kayo po yung mag-ingat at magpatnubay sa kanila. Kaya salamat po Lord God sa mensahe niyo sa amin ngayong umagang ito. Sa mga papasok pa po sa school, sa work, Lord God, ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila, Lord God. And salamat po, i-bless niyo po yung mga nanonood at nakikinig ng Morning Tilak na ito. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng Morning Tilak na ito. And lastly po, being rooted in Christ and building your life's foundation centered on Jesus is the key to standing firm in your faith and accomplishing what God has called you to do in this world. God bless us all po.